Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa na narito, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon, na siyang dahilan kung bakit tayo ay narito. At patuloy po tayo nagpupuri at nagpapasalamat, sumasamba sa kanyang mga nagawa para sa atin. Alam na po natin ngayon, ito po yung umpisa ng Holy Week, hindi ba? Palm Sunday, na-discuss na po ng ating pastor kaninang umaga sa kanyang preaching ang kahalagahan ng pagpasok ng hari, ang totoong hari, sa pagpasok niya sa kanyang syudad, which is Jerusalem, at siya ay sinalubong ng kanyang mga alagad na may hawak na dahon ng palm tree. No? At ito ay, sabi ng ating pastor, ito ay nagsisimbolo ng pag-acknowledge ng pagdating ng ating tagapagligtas o tinatawag nating Hosanna. No? Hosanna, nandito na ang ating tagapagligtas. At dahil doon kapatid, nung pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, alam naman natin na tuloy-tuloy na nangyari. Ito ay parang snowball, lahat ng mga propesiya ay nangyari. Ang ating Panginoon ay na-crucify, napako sa krus at namatay para sa ating lahat. Ang pinag-aralan natin last week kapatid ay yung tinatawag nating the last words of our Lord Jesus Christ. Yung mga huling mga salita na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Noong last week kapatid, pinag-aralan natin kung ano yung recorded according sa Gospel ni Matthew at ni Mark. Ang mga huling salita ng ating Panginoon is Eli, Eli, lama sabachthani. Ano ibig sabihin nun? Father, Father, my God, why have you forsaken me? Pero sa Book of John, kapatid, malalaman natin dito that the last words of our God, of our Lord is tetelestai, or it is finished. No? Natala sa libro ni Juan na ang nasabi ng ating Panginoon ay yung mga katagang, it is finished, o tapos na. No? Ito yung ating pag-aaralan ngayong umaga na ito bilang ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa ating Panginoong Jesucristo, tinatawag natin Christology. Ito yung ating pag-aaralan, ang last words ng ating Panginoon sa Book of John. It's what we call tetelestai, or it is finished. Tetelestai kapatid is the Greek word. No? Ito yung kung saan kinuha yung word na it is finished. Sa Greek Bibles, original Greek Bible, ang nakalagay doon is tetelestai. So ating key verse ngayong umaga na ito, hayaan niyo po na samahan niyo po ako ngayon. Ang key verse natin ngayong umaga na ito is John chapter 19, verse 28 to 30. Hayaan niyo po na basahin ko sa inyo. At meron po mga reference dito sapagkat ito ay isang propesiya rin naman. Tulad ng ating Panginoon na nasabi niya na Eli, Eli, lama sabachthani, or my God, why have you forsaken me? Hindi naman ibig sabihin nun na iniwan na siya ng kanyang ama. No, nor humihingi siya ng tulong kay Elijah ng mga oras na yun. Bagkus, mayroon laging kahulugan kung bakit niya sinasabi yung mga bagay na yan. No? So John chapter 19 verse 20-30, basahin po natin. Samahan niyo po ako ngayon. Sabi dito, pagkatapos ito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na o natapos na, ay sinabi niya, upang matupad ang kautusan. Ang sabi ng ating Panginoon, nung nakapako siya, sabi niya, nauuhaw ako. I am thirsty. Bakit kaya humihingi ng inumin ng ating Panginoon? Bakit kaya siya nauuhaw? No? Babalikan natin yung panahon ni David kapatid sa Psalms 22. Tapag-aralan na natin ito dun sa My God, why have you forsaken me? Ito yung katuparan ng sinasabi ni David sa Psalms 22. Basahin natin sa Psalms 22, verse 15. Ang sabi dito, darating ang araw, ang totoong hari, ang totoong Panginoon, ay ganito ang kanyang sasabihin. Psalms 22, verse 15. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang basag na banga, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok ng kamatayan, ako'y iyong hinihihiga. No? At sabi din sa Psalms 22 na parang yung naramdaman ni David na parang siyang nauuhaw, na parang dumidikit ang kanyang ngalangala, na parang malapit na siya sa kamatayan. Ito rin yung naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Noong mga oras na yon, humingi siya ng inumin kapatid. No?
Of course, alam naman natin kung bakit siya humingi ng inumin. Kung malalaman ninyo sa Book of Luke, no, bago namatay ang ating Panginoon, siya ay sumigaw, kapatid. Isinisigaw niya yung mga salitang ito. Kung tuyo yung lalamunan mo, hindi ka makakasigaw ng mabuti, kapatid. Kaya humihingi siya ng inumin. Kaso ang problema, kapatid, itong mga Romano at ang mga Hudyo, kapatid, wala pa rin silang pakundangan na inaalipusta ang ating Panginoon. Kaysa tubig ang ibinigay sa kanya, anong ibinigay? Alam niyo yung kwento? Ano kasi? Suka, kapatid, na nasa esponga. Sa 29, basahin natin. Balik tayo sa John chapter 18, verse 30. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak o suka. Kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo, kanilang inilagay sa kanyang bibig. No? Itong suka daw na ito ay yung ibinigay ng mga tao kaysa sa tubig. Ang binigay sa kanya, kapatid, ay suka. Binalahura ang ating Panginoon. Ngunit yun naman talaga ang ininais ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito rin naman ay katuparan ng isang propesiya, kapatid. Punta tayo sa Psalm 69:21. Meron ditong propesiya na darating ang panahon, ito yung mararamdaman ng Panginoon. Sabi dito, binigyan nila ako ng lason bilang pagkain, at sa aking uhaw ay binigyan nila ako ng sukang iinumin. Ito daw yung darating ang panahon, gagawin sa ating Panginoon. Na nakikita natin na ginagawa din ng mga Romano nung mga oras na iyon, kapatid. Binigyan ang ating Panginoon ng suka, sapagkat nung mga una pa ng kapatid sa mga Hudyo, kapag binibigyan ka nila ng suka kaysa sa tubig, ibig sabihin wala silang pakialam sa iyo. Nakikita natin sa mga oras na yun na ang tao sa kanyang natural na estado, kahit nasa harapan na nila ang Panginoon, wala pa rin silang pakialam. Hindi ba nangyayari sa atin ito? Kahit ipalaganap natin ang Ebanghelyo, ibahagi natin ang nagawa ng ating Panginoon sa ating mga kasama, sa ating mga kapitbahay, mayroon pa rin mga tao na hindi naniniwala. Amen. At ganoon din sa mga oras na yun, kapatid, itong mga tao na ito, nasa harapan na nila ang Mesaya, ang tagapagligtas, pero hindi pa rin sila naniniwala. Nasabi ni Pablo ito, kapatid, na noong mga oras na yun, ang mga Hudyo, ang mga Romano at si Pilato ay ipinabato ng ating Panginoon upang matupad ang mga propesiya. Kaya nga sa John chapter 18 verse 20 to 30, may italag, babalik tayo sa ating key verse, noong pagkainom ng Panginoon sa suka, kapatid, siya ay sumigaw. Sabi dito, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. It is finished. Tetelestai. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Ito ang ebanghelyo ayon sa ating sa apostol na si Juan. Tagapin natin ngayong umaga na ito ang ating pag-aaralan na kung saan bakit nasabi ng ating Panginoon na natupad na. It is finished o natapos na ang lahat ng bagay. Bakit? Bakit kaya nasabi ng Panginoon ito? Natupad na o naganap na sa lumang Biblia? Kasi meron pa tayong new translations, meron tayong old translations. Sa dating Biblia, kapatid, ang nakalagay, naganap na o natupad na, natapos na. Ang tawag dito, ang ating pag-aaralan, it is finished or tetelestai. At ang pinakasama rin nito, bakit niya sabi yung mga bagay na yon, ay dahil siya ay nagtagumpay. No? Ang ating Panginoon ay nagtagumpay, ang ating Panginoon ay naka-overcome. Alam niyo yung katang yun? Hallelujah! You have overcome the world. No? Ang ating Panginoon ay napagtagumpayan ang mundong ito sapagkat mayroon siyang ibinigay sa kanya ang Ama na isang misyon. Ang sabi niya, tapos na. Ang misyon niya ay tapos na at ang misyon niya ay nagawa niya. Mission accomplished. Bakit? Di ba kung makita natin sa Book of John, ano yung sinasabi lagi ng ating Panginoon? Mayroon daw kalooban ng Ama na ibinigay sa Kanya, na lahat ng ibibigay ng Ama sa Kanya kahit isa, hindi niya itataboy. Mayroong kalooban din ng Ama na gagawin niya lahat ng kalooban ng Ama. Kaya nga nung siya ay nananalangin siya, anong sinabi niya? Ama, hayaan mo, let this cup pass through me, sabi niya. Not my will, hindi ng aking kalooban, bagkus ang kalooban mo ang masunod. So itong kalooban ng Ama ay nagawa na, ay naganap na, ay natapos na.
ng ating Panginoon. Kaya bibigyan ko po kayo ng 4 na puntos na ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. Bibilisan ko na lang po sapagkat oras na. 4 na puntos, kapatid. Ano ba yung natapos at nagawa ng ating Panginoon? Una, ang pagtubos na naibigay sa Kanya ng Ama, ang kasalanan, kapatid, ay nabayaran. Itong pagtubos na ito, ang kasalanan ay nabayaran. Pangalawa, ang dyablo ay natalo dahil sa nagawa ng ating Panginoon at nawalan siya ng kapangyarihan. Bakit natin nasabi yun? Pag-aaralan natin mamaya. Pangatlo, ang matuwid na kautusan ng Diyos ay naisagawa. Mayroon nang nakaperpekto sa kautusan. Di ba ang sabi sa Biblia, kung sino man ang nagkamali at hindi natupad ng kautusan, hindi siya matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya walang matuwid sa atin, wala kahit isa kasi nagkakasala tayo. Ngunit ang ating Panginoon, nung siya ay lumakad sa krus, lumakad sa mundong ito, mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa krus ng Kalbaryo, kahit isang kasalanan, wala siyang nagawa. Kaya ang kautusan ay naisagawa at natupad, at ang banal na kabuotan ng Diyos ay napayaw, nawala. No? At ang pang-4, ang lahat ng propesiya ay nangyari at natupad ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako ngayong umaga na ito. Magsabing amen kung kaya pa. Okay. Ang una, kapatid, ang pagtubos na naibigay sa Kanya ng Ama ay naisagawa na at ang kasalanan, kapatid, ay nabayaran na. Tingnan natin sa Hebrews chapter 9 verse 11 to 20. Ang sabi dito ng author ng Hebrews, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote o ating pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, siya ang ating pinakasakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay ng tao sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Hindi, this is not created by man, kapatid. Bagkus ito ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sa 12, makikita natin dito, at hindi naman sa pamamagitan, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng kambing at ng mga bulong baka, hindi sa pamamagitan ng mga dugo ng mga hayop na ating inaalay sa tabernakulo ng Diyos, kaya tayo nagiging sakdal sa harapan niya. Bagkus sa ano? Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sino yun, kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Itong ating Panginoong Jesucristo ay naunang pumasok sa atin sa kabanalan na malinis, kapatid, na kiramtan ng walang hanggang katubusan. Ito yung nagawa ng ating Panginoon, kapatid. Dati kasi, alam niyo po ba yung reference ito? Dati kasi noong mga unang panahon, kapatid, kapag nagkakasala ka, kailangan pupunta ka, ang Israel, pupunta siya sa kanilang pinakapunong pari. At yung pinakapunong pari, kapatid, kailangan niya mag-ari ng hayop bilang kabayaran o pagtubos sa kasalanan na nagawa ng Israel. Ang tawag dyan, kapatid, is the Day of Atonement, or sa Hebreo is Yom Kippur. Nandun sa Leviticus yan, kung binasa po natin yung ating mga Biblia, malalaman nyo na isinasagawa ito ng mga Israelita. At kapag sinusunog nila, kapatid, o inaari nila yung dugo ng isang hayop, ang paniniwala ng mga Israelita, sapagkat ito yung nasabi ng Panginoon, na ang buhay ng hayop, ang dugo niya, ang naging kabayaran ng kasalanan ng Israel. No? Ngunit ang sabi ng author ng Hebrews, sabi niya, kung patuloy natin ginagawa yung mga bagay na yan, hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat ipinapatunayan lang natin sa Kanya na tayo ay patuloy na nagkakasala, kapatid. Kaya kailangan natin ng isang mabisang alay, isang dugo na mabisa para sa lahat, hindi lamang sa mga oras na iyon, hindi lamang 1 year or 2 years. Kailangan natin itong dugo nito ay mabisa magpakailanman bilang isang beses na kabayaran para sa lahat ng kasalanan ng mundo. Sino daw yung ating naging kabayaran? Kaninong buhay ang ating inalay? Kaninong dugo ang siyang napahid para hindi tayo magkaroon ng kamatayan? No? Kanino? Ang ating Panginoon. At itong dugo na ito, kapatid, ang siyang tumubos sa ating kasalanan. Tulad ng mga unang panahon kapag inaalay nila yung hayop, ito yung pagtubos sa kanilang kasalanan. Ganon
Ganon din kapatid, noong naialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay bilang mga alay kapatid, bilang ating pinakapunong pari kapatid, lahat ng mga kasalanan ng mga taong sasampalataya sa Kanya ay mapapayaw at mawawala, ay matutubos kapatid. Ano kasi kabayaran ng kasalanan? At kapag may namatay para sa atin, binayaran niya ang kasalanan para sa atin. Sino ang tumubos para sa ating kasalanan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga meron tayong nakaptan na walang hanggang katubusan sa Kanya. Hindi na natin kailangan mag-alay pa ng hayop kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang buhay na inialay niya sa krus, nung sinabi niyang, "It is finished," ang ibig sabihin ng kapatid ay natubos na ang bawat kasalanan ng bawat taong sasampalataya sa Kanya. Ito pa kapatid, sa Hebrews chapter 10 verse 12. Ngunit siya, sabi ng Hebreo, na makapaghandog ng isa lamang hain, patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ito yung pag-asa natin kapatid na sinasabi ng Hebrews. Kung babasahin mo yan, by Hebrews chapter 11, faith is what? Paniniwala sa mga bagay na inasam natin na hindi natin nakikita. At alam natin kapatid na ang ating Panginoon, nung inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, ang pag-aalay ng kanyang buhay ay sapat na, hindi lamang sa 1 year, 2 years. Kasi dati kapatid, kapag nag-aalay ng tupa, ang pinakapunong pari ng Israel, ang pagkamabisa ng tupa na yun is maximum of 1 year. Kaya nga, yearly ginagawa nila yung Yom Kippur or the Day of Atonement. Pero sa ating Panginoon, nung pagkaalay niya ng kanyang buhay, hindi na natin kailangan ialay ang kanyang buhay every year. Ang isang pag-aalay ng buhay sa krus ay sapat na para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan. At dahil dito kapatid, meron tayong pag-asa. Sabi nga ng Biblia, na kung iaangkla natin ang ating kaluluwa sa Kanya, kapatid, ibig sabihin, meron tayong tikati na ang ating kaligtasan ay magpakailanman. Tandaan natin, ano kasi unang puntos, ang pagtubos na naibigay sa Kanya ng Ama ay nagawa na niya, at ang kasalanan kapatid ay nabayaran noong nasabi niya that it is finished or it is done. Pangalawa, nung nasabi natin Panginoong Jesucristo, nang sabi niya, it is finished, meron din siyang napagtagumpayan kapatid. Kaya gusto niya sumigaw. Gusto niya magsigaw. This is the shout, the shouting. Parang gusto niya ihayag, declaration of triumph. Parang nanalo siya kapatid. Gusto niya ipahayag sa buong Israel na siya ay nagtagumpay. Nung sinabi niyang it is finished. Bakit? Sapagkat ang pangalawang puntos, ang dyablo ay natalo at nawalan ng kapangyarihan nung napako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Basahin natin kapatid. Babalik tayo ulit sa Hebrews. Bakit? Sapagkat kung gusto ninyong malaman lahat ng mga nagawa ni Kristo para sa atin, basahin ninyo ang Hebrews kapatid. Lahat ng mga yan ay babanggitin ng Book of Hebrews para sa inyo. Balik tayo sa Hebrews chapter 2 verse 14. Ang sabi dito, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sino yung may paghahari sa kamatayan? Sino yung dahilan kung bakit ang mga kaluluwa natin ay patuloy na namamatay? Sa makatuwid baga ay ang dyablo, kapatid. Ang dahilan kung bakit ang tao, sabi sa, anong sabi sa Ephesians chapter 2? Tatlong makapangyarihang mga superpowers kung bakit tayo ay patuloy na patay sa Espiritu. Ang mundong ito na patuloy na lumalayo sa ating Panginoon. Ang dyablo na siyang prinsipe ng hangin na patuloy na gumagawa sa mga tao upang sila ay sumalansang at magkasala. At ang pangatlo ay ang ating sariling laman, kapatid. At dito nakita natin na sinabi ng Hebrews na ang ating Panginoon nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nakita natin dito na ang kanyang paghahari, kapatid, na pagtagumpayan niya ang kamatayan at siya ay nagkaroon
ng buhay pagkatapos. At ang tawag dyan, kapatid, ay yung ating inaasam sa ating buhay, regeneration, na tayo ay mga patay sa Espiritu at tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon bilang katibayan na napagtagumpayan na natin ang dati nating estado na patay sa Espiritu at tayo ngayon ay patuloy na sumasampalataya sa Panginoon dahil sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Kaya ang tawag sa ating kapatid ay born again Christians because we believe in what? Regeneration, na kailangan buhayin muli muna ng Diyos ang ating patay na kaluluwa upang tayo man lamang ay makalapit at sumampalataya sa Kanya. Sapagkat alam na natin ng mga bagay na ito. Kaya nga mayroong tigatig na sinasabi dito sa 1 John chapter 3. Wala tayong tigatig na malalaman natin na sinasabi dito na ni Juan sa 1 John chapter 3 verse 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Kung nagkakasala ka, ibig sabihin sa dyablo ka. At kung patuloy ka sa kasalanan, ang iyong Panginoon ay ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Kaya kailangan buhayin muna tayong muli ng Diyos sa ating pagkapatay sa Espiritu upang malaman natin ang katotohanan, kapatid, at malabanan natin ang tukso ng kaaway. Malabanan natin ang kasalanan. At huwag kayong mag-alala. Di ba ang sabi ng Panginoon, ang dahilan kung bakit siya umaalis sa mundong ito upang dumating yung tinatawag nating helper or the advocate. Sino kasi yun? Ang Espiritu. At ang Espiritu ay mananahan kanino? Sa bawat taong sumasampalataya sa Kanya. At ano yung trabaho ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin? Tayo ay Kanyang papatnubayin, kasama niya tayong lalaban sa kaaway. Kaya nga nasabi ni Pablo that there is therefore now no condemnation of those who are in Christ Jesus. Bakit? Sapagkat kahit ang kalaban, hindi na kayang makuha pa mula sa Kanya, kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Kailangan natin paniwalaan yun sapagkat ang sabi ni Kristo, kung ano man ang naibigay sa akin ng Ama, kailanman hindi ko itataboy. At kung may nawawalang tupa, kung siya ay tupa ng Diyos, hahanapin niya ang tupa na yon at ibabalik niya sa kanyang kaaway. Hindi ba ganun yung ating Panginoon? At sabi sa Ephesians, di ba? Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, na suotin natin ang baluti ng Diyos sapagkat ang baluti ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ay ang ating panlaban sa ating kaaway. At tandaan ninyo, sa Ephesians, ano yung ending kasi ng Ephesians chapter 5? Sabi, kung nasa atin ng Diyos, kung kasama natin ng Diyos, anong tanong ni Pablo? Sino ang laban sa atin? Wala na, kapatid. Kahit ang dyablo ay hindi na magtatagumpay sa ating buhay. Kaya nga nung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sinabi niyang, it is finished. Para niya sinasabi sa kanyang mga anak, huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo makukuha pa ng kaaway. Oo, pwede kang magkamali. Oo, pwede kang matisod. Sapagkat alam natin na tayo ay nasa laman at patuloy tayong naikibaka sa ating mga laman. Ngunit, sabi ng ating Panginoon, ano pangako niya sa bawat isa sa atin? Kailanman hindi niya tayo iiwan, ipababayaan siya ang ating dakilang pastol kapag tayo ay nasa gitna ng ating pagsubok at tayo ay natitisod. Anong gagawin niya? Kanya tayong palalakasin at itatayong muli. Tawag dyan, kapatid, ay biyaya ng Diyos. Ang mga bagay nito, kapatid, ay mayroon ng katuparan. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo, para sinasabi niya sa atin, mga anak, huwag kayong mag-alala. Nagtagumpay na ako sa dyablo. Ang kamatayan ay wala ng bisa sa akin. Ang Diyos ng kamatayan ay wala ng bisa sa akin. Tingnan niyo ako, after 3 days ako itatayo. Ano nangyari? Nagkaroon ng resurrection, tumayo ang ating Panginoon. Noong mga oras na yun, ano yung sinasabi natin? Glory to our God because He has overcome the world. Siya ay, ang napagtagumpayan niya ang mundong ito. Ang kamatayan
na siyang pinakasandata ng mundong ito ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nabuhay muli. Yung mga bagay na yan, kapatid, nung nagawa ng ating Panginoong Jesucristo yung bagay na yan, para sa mga Hudyo, dahil naiintindihan nila yung Ebanghelyo, malaking bagay para sa kanila yan, kapatid, nung nabuhay muli ang Panginoon, talagang, nung nakita nila ang Panginoon na siya ay nabuhay muli, kapatid, ano yung ginawa ng mga apostol, ano yung ginawa ng mga nakasaksi doon? Sila ay lumuhod at sinamba ang ating Panginoon. Nakatanggap ng worship ang ating Panginoon. Nung malaman nila na hindi lamang pala siya tao, siya pala ay Diyos. Noong mga oras na yun, sabi ni Philip, "My Lord and my God." Kaya huwag kayong mag-alala, kapatid, sapagkat ang ating Panginoon ay ang ating Diyos. Thomas, yes. Kaya feeling ko talaga nagkamali ako. Thomas pala. Sabi ni Thomas, "My Lord and my God." Ang pangatlo, kapatid, ano ba yung natapos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Ang kautusan ay kanyang natupad. Ano yung kautusan? The law of God. The commandments, kapatid, na tinanggap ni Moises ay kanyang natupad. At kahit isang kautusan, hindi niya nilabag, kapatid. Kahit isang kautusan, hindi niya nilabag. Hindi siya nagkasala. At yun yung inilalais ng Diyos sa buhay natin. Kahit isang kautusan, kailangan hindi natin labagin. Ngunit, sino ba sa atin ang kayang gawin yon? Wala. Kaya sabi sa Romans chapter 3, na inulit din ni Pablo para sa atin na walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat walang naman ang makakatupad ng kautusan. Ngunit, ang ating Panginoong Jesucristo, natupad niya ang kautusan. At ano nangyari? Ang banal na kabuutan ng Diyos, ang galit ng Diyos sa bawat isa sa atin ay napayaw o nawala. Tingnan natin, basahin natin sa Romans chapter 3, verse 25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob, kapatid. Propitiation, kapatid. Siya ang inilagay ng Diyos bilang ating pampalubag loob upang hindi na siya magalit sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang dugo na dumali sa krus ng Kalbaryo, upang ano? Upang may pakilala ang kanyang katuwiran, kapatid. Dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng mga nagdaang panahon. Sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ito yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. No? Na ang nagawa ng Panginoon, kapatid, siya ay lumakad dito sa mundong ito na kahit isang kasalanan hindi niya ginawa upang matupad niya ang katuwiran ng Diyos. Matuwid na malinis, kapatid. Wala kahit anong bahid ng kasalanan, kapatid. Ang tao dyan ay katuwiran na hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa ating, kapatid. Pero hindi natin kayang gawin yon. Pasalamat tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ginawa niya yung bagay na yon para sa atin. Siya ay lumakad sa mundong ito na kahit isang kasalanan, hindi niya ginawa, kapatid, upang maipakita sa mga pagdating na panahon na siya lamang ang matuwid sa harapan at sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung ibibilang daw sa atin? Katuwiran. Alam niyo ba yun? Double invitation, the heart of the gospel. Ganito po yan. May tao at may Diyos. Hindi ba? Ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay banal. At walang makasalanang tao o pwedeng lumapit sa isang banal na Diyos, sapagkat kung sino man maruming tao ang lalapit sa isang banal na Diyos, anong mangyayari sa tao? Siya ay mamamatay. Hindi ba? Alam niyo ba yun? Okay. So wala kahit sino man na makakalapit sa Diyos. So paano tayo makakalapit sa Diyos kung walang sino man na makakalapit sa Diyos? Kailangan mayroong mamagitan para sa atin. Sabi sa Biblia, sino ang ating tagapamagitan? Ang dahilan kung bakit meron tayong kaligtasan, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung puso ng Ebanghelyo. Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa atin, anong ginawa ng Panginoon? Ang ating mga kasalanan ay naibilang sa Kanya at Kanyang kasamang namatay sa krus ng Kalbaryo.
At ang kanyang buhay, kapatid, nung siya ay nabuhay sa mundong ito, kahit isang kasalanan, hindi niya ginawa. At siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang kanyang katuwiran, na siyang katuwiran ng Diyos, ay ibinilang naman kanino? Sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ni Pablo, mabibilang lamang sa atin ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Malinaw dyan. Ang sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa nagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, kapatid, naniniwala po ba kayo na kahit isang kasalanan, walang ginawa ang ating Panginoon? Amen. Kung naniniwala po kayo doon, ang katuwiran na yun, kapatid, ay mapapasa ating sumasampalataya sa Kanya. Ito yung nagawa ng ating Panginoon na ang kanyang nagawa, kapatid, ang katwiran ang siyang nasa sa atin ngayong umaga na ito. At dahil doon, kapatid, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Dati tayo mga makasalanan, ngunit dahil nanampalataya tayo sa ating tagapamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang katwiran ay naibihis sa atin. Diba? Sabi ni Pablo, naibihis ang kanyang katwiran sa atin. Mas malaki ang katwiran ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang ating pulang mga damit ay napalitan ng anong kulay? Puting damit. At ang puting damit na ito, kapatid, ang katwiran ng ating Panginoon, ang siyang ating susuotin sa paglapit natin sa Diyos. At ngayon, kapatid, makakalapit na tayo sa Diyos na may kabanalan dahil sa ating Panginoon Jesucristo. Yan ang puso ng Ebanghelyo, kapatid. Ang kasalanan natin ay naibilang sa ating Panginoon at ang kanyang katwiran ay naibilang sa atin. Double imputation. Sa Hebrews chapter 2, verse 17, sabi dito, kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanya, mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nanauukol sa Diyos. Bakit? Upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Pampalubag loob, kapatid. Ibig sabihin, kung nagagalit sa atin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pupugnaw o papayaw doon sa galit ng Diyos na yon para sa atin. Siya magiging pampalubag loob natin, kapatid. Propitiation tao dyan. Ibang discussion yan, mahababang discussion yan. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, pag-aaral natin pagdating ng panahon. Ito pa, malapit ng oras. 1 John chapter 2, verse 2. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng kasalanan ng buong sanlibutan, kapatid. Ang kanyang kamatayan sa krus, sinabi niyang, it is finished, ay hindi lamang para sa Israel. Ano sabi ni Pablo? Lumabas ito mula sa Israel. Ito ay para na sa buong mundo. Kaya meron ng mga Pilipino, kapatid. Merong mga Amerikano, may mga Aprikano na hindi na mga Israelita. Ang kaligtasan ay lumabas mula sa Israel patungo sa mga Hentil. Tayo yan, kapatid. At purihin ng Diyos sapagkat ang nagawa niya para sa atin ang siyang naging ating pampalubag loob sa Ama. 1 John chapter 4, verse 10. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Di ba napag-aralan natin ito? Hindi dahil tayo ay umiibig sa Diyos, kaya natin iniibig ang Diyos, bagkus, kaya natin iniibig ng Diyos kasi siya ang unang umibig sa atin. Inibig niya tayo bago pa itinatag ang mundong ito. Pinili niya tayo bago pa itinatag ang mundong ito. Sabi nga ni Pedro, bago pa nga tayo ipinanganak sa mundong ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay na para sa atin. Ganon katindi, kapatid, ang propesiya ng Biblia, kapatid, na alam nating lahat na ang mga bagay nito ay nangyayari at may dahilan, may layunin, kapatid. Ito sabi dito, narito ang pag-ibig ng Diyos, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Siya ang naging propitiation para sa ating kapatid. Noong mga dating panahon, kung ang pampalubag loob natin ay yung mga hayop na inaalay sa templo, sa tabernakulo ng Diyos, ngayon, kapatid, ang ating pampalubag loob ay ang buhay at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na matuwid, malinis at kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Nung sinabi niyang, it is finished,
Ang sinabi ng ating Panginoon, natupad ko na ang batas, wala akong nilabag kahit anong batas, at ang katwiran na ito na nasa sa akin ay mapapasa inyo kung kayo ay sasampalataya sa atin. Ang tawag dyan, kapatid, ay imputation. Tandaan natin yun. O pagbibilang, kapatid. Kapag ipinapamana, ang tawag dyan ay imputation. So, ano ibig sabihin yan? The last point. Ang lahat ng propesiya ay nangyari at natupad na. Natupad ng ating Panginoon sa Kristo lahat ng propesiya. Kaya sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, at ito'y hindi sa inyong mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Bakit nasabi ito ni Pablo? Sapagkat ang lahat ng katuparan ng sinabi ni Kristo that it is finished, siya lamang ang gumawa, wala nang iba pa, kapatid. Kaya hindi natin pwedeng ipagtrabaho ang ating kaligtasan, sapagkat kung ibinigay sa inyo ang kaligtasan ng libre, ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya. Pero kung ipinapagtrabaho mo ang kaligtasan para makuha mo, ang tawag dyan, kapatid, ay hindi biyaya. Ang tawag dyan ay sweldo. Diba? Kasi kapag pinapagtrabaho mo yung mga bagay at nag-expect ka ng kapalit or kabayaran doon, ang tawag doon ay sweldo. Pero ang sabi ni Pablo, hindi sweldo ang biyaya, kapatid. Ang biyaya ay binibigay ng Diyos ng libre. Kaya nga nung ibinigay ito ng Panginoon sa ating kapatid, hindi tayo karapat-dapat na makuha ang kaligtasan na ito. Ibinigay niya ito ng libre, sapagkat ang sabi ni Pedro, noong nga kayo'y mga makasalanan, noong kayo'y mga patay sa Espiritu, noong kayo'y mga patay sa inyong mga pagsalansang, ay namatay na ang anak ng tao para sa inyo. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, kapatid, tayo ay kanyang pinili isa-isa, hinugasan niya kanyang dugo, at sinabi niya sa krus, it is finished. I have done my course, and you are now free from sin. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. Kanyang ibinigay ng malaya, kapatid. Biyaya ang kanyang buhay para sa atin. Malaya niyang ibinigay ito, kapatid. Hindi siya nagdalawang isip, kapatid. Kaya sinasabi ko, pag nag-exert ako ng giving, kapatid, kahit oras na. Kapag nagbibigay tayo ng ating tithes and offering sa ating Panginoon, dapat wala tayong pagdadalawang isip. Dapat wala tayong agam-agam sa ating sarili o napipilitan lamang, sapagkat mas gusto ng Diyos yung taos sa ating puso ang pagbibigay, di ba? Bakit? Sapagkat kung ang ating Panginoon, chapter 16, for God so loved the world that He gave, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay nagdalawang isip sa krus, kapatid. Hindi siya nagpapako, nagdalawang isip siya, at hindi niya sinunod ang kalooban ng Ama. Meron ba tayong kaligtasan ngayon? Wala. Kaya hindi siya nagdalawang isip na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya kung magbibigay din naman tayo ng tithes and offering sa Kanya, huwag din tayo magdalawang isip na ibigay sa Kanya, di ba? Sapagkat ang Diyos ay malayang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. Basahin natin kung bakit ko nasabi na malaya niyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. Pura tayo sa Gospel of Luke, kapatid. Sa Gospel of Luke, chapter 23, verse 46, sabi dito, at si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Malaya niyang ibinigay, kapatid, ang kanyang espiritu, kapatid. Malaya niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. At nung pagkasabi ni Kristo na yun, ibinibigay na niya ang kanyang buhay para sa atin. Nawalan na siya ng hininga ng mga oras na yun. Kaya nung nababa ang ating Panginoon, di ba, babasahin natin, pagpapatuloy natin ng Luke, nung nababa ang ating Panginoon, nung ipinresent ang kanyang katawan kay Pontius Pilato, sabi ni Pontius Pilate, buhay pa ba yan? O namatay na? Kasi napakabilis na siya yung namatay, hindi normal. Kasi nung mga una pa rin, kapatid, kapag pinako ka sa krus, matagal bago ka mamatay kasi nga, nakapako ka lang sa krus eh. Pero nung mga oras na yun, nagtaka sila, nung naibigay ang ating Panginoon kay Pontius Pilato na maaga, patay na ba talaga yan? Yung tanong ni Pilato, kapatid.
Kasi hindi siya makapaniwala na napakabilis niya namatay. Kasi kapatid, noong mga oras na yun, nung nasabi na ng ating Panginoon that it is finished, nakatakip na siya ng suka, natikman na niya yung mga propesiya, nagawa na niya yung mga propesiya, siya ay napako. Ang sabi na niya, kapatid, na mayroong pagsisigaw, sabi niya, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At sabi nito, at pagkasabi ng ating Panginoon, ay nalagot ang kanyang hininga. Malayang ibinigay ng Diyos, kapatid, ang kanyang buhay para sa atin. Hindi siya nagdalawang isip ang ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig, kapatid, ay sakdal para sa ating lahat. Sa kanyang kamatayan sa krus, nagkaroon tayo ng buhay. Nakita niyo yung extremities? Nakita niyo? Siya ay namatay para tayo magkaroon ng buhay. At siya ay binuhay muli para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, kapatid, ang ating Panginoon, nung nasabi niyang, it is finished, ito yung gusto niya sabihin sa bawat isa sa atin. Itong lahat ay biyaya ng Diyos para sa inyo at napagtagumpayan ng ating Panginoon Jesucristo para sa inyo. Kaya kung napagtagumpayan ng ating Panginoon at nabigay na ang biyaya na ito para sa atin, ano yung sinabi niya ng ating kapatid na si Apostol Pablo, Galatians chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus, nakasama si Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Natatandaan niyo kung sinabi natin, Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Ipako mo ang iyong sarili sa krus. Deny yourself and take up your cross and follow me. Kaya sabi ni Pablo, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo at hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang buhay, bagkus si Kristo na ang nabubuhay sa bawat isa sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ito ay kanino? Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Ganito dapat tayo mag-isip, kapatid. Nung nasabi ng ating Panginoong Jesucristo that it is finished, ito ang dapat natin iisip. Tayo ay kasamang napako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus nung sinabi niyang it is finished, at hindi na ang ating mga sariling buhay ang nabubuhay sa atin ngayon. Kalimutan mo ang iyong sarili, empty your cup, and let the Spirit of God flow in you. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa bawat isa sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon ay ikinabubuhay natin sa laman sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa pananampalataya natin sa anak ng Diyos na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Nung sinabi ng ating Panginoon, it is done. Alam niyo yung katang yan? It is done. He conquered the world and He told you that it is done. All you have to do is to have faith in me, my child. At akin ko kayong ililigtas. Dahil dito sa nagawa ng ating Panginoon, kapatid, siya ang nabubuhay na para sa atin. Siya ang mayroong buhay para sa atin. Kaya nga pag nakikita tayo ng mundo, ano natatanggap natin? Persecution, kapatid. Paglalait, pag-uusig, sapagkat hindi nila nakikita si Brother Noel, hindi nila nakikita si Brother Lito, or si Brother Joel, o si Brother Justin. Sino ang nakikita nila sa buhay natin? Kung hindi na tayo ang nabubuhay sa ating buhay, sino ang nabubuhay na para sa atin? Ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya huwag kayong magtaka kung inuusig kayo ng mundo. Kaya huwag kayong magtaka kung galit sa inyo ang mundo. Sapagkat ang mundong ito ay galit sa ating Panginoon. At kung galit ang mundo sa inyo, magalak kayo, sabi ni Pedro. Sapagkat ang nakikita nila ay hindi ikaw, kundi si Kristo na siyang nabubuhay sa iyo. Purihin ng Diyos, luwalhatiin ang ating Panginoon. Kung natapos na ng ating Panginoon, bigyan natin ng oras na every Sunday, Wednesdays, Thursdays ng buhay natin, kapag tayo nasa bahay, alamin natin kung anong nagawa ni Kristo para sa atin. Nung sabi niya, it is finished, at gawin natin, iangkla natin ang ating kaluluwa doon sa nagawa ni Kristo na iyon. Sapagkat kung inangkla natin ang kaluluwa natin sa mga nagawa ni Kristo para sa atin, I'm telling you 100%, kailanman hindi ka na mawawala pa sa Kanya. Sapagkat kung sinong kaluluwa ang nakaangkla sa Panginoon, hindi na sila mawawala pa sa Kanya. At kung nasaan man ang aking Panginoon ngayong umaga na ito, doon din ako mananatili sa Kanya. Ama, maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob sa amin. Lahat ay nagawa mo na, O Diyos. Dahil dito kami patuloy na sasampalataya sa iyong mga nagawa, Panginoon. Sa iyong mga napagtagumpayan, O Diyos, sa mga propesiya na iyong naganap at natupad, mahal na Panginoon. Hayaan niyo po ng iyong katuwiran, mahal na Panginoon, ay siyang ibihis namin ngayong umaga na ito. At dumudulog kami ngayon sa banal na trono, mahal na Panginoon. Na ang bawat isa ay palakasin, O Diyos, at patatagin, mahal na Panginoon. Na ang bawat isa na narito, mahal na Panginoon, ay buksan niyo po ang kanilang pangunawa. At bigyan niyo po kami ng pagnanasa at pagnanais, mahal na Panginoon, na kayo aming mas makilala pa sa aming buhay. Sapagkat wala kaming ibang inaasam, O Diyos, kundi ikaw lamang ang aming hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lahat na ito ay amsam namin sa iyong dakilang pangalan. Amen.